ng tao ay maligtas, di ba? Opo. So, merong ililigtas ang Diyos sa pamamagitan ng awa. Tama? Tama po. May ililigtas ang Diyos dahil nakatakda silang maligtas. Ano man ang mangyari, ligtas talaga yung mga yun. Tama po. Sino ba yun, Sister Luz? Yung pong mga bata at yung mga kapareho ng mga bata. Ayan. Mga nakatakdang maligtas yan, kapatid na Luz. Alam mo pa ba kung sino yung nakatakdang maligtas? Sino pa po ba bukod sa kanila? Basahin mo yung Jeremias 1:5. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Kailan nag-umpisang banal si Jeremias? Bago pa po siya lumabas sa bahay bata. Nakatakda bang maligtas si Jeremias o hindi? Nakatakda po. 1:15. 1:15. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Hindi ba kaya nakatakdang maligtas yan, Dadlon? Opo, kapatid na Eli. Mula pa sa tiyan ng nanay niya puspos na siya ng Espiritu Santo ibig sabihin, ito mga special people ito, kapatid na Mel Sis Luz. Ito mga nakatakdang maligtas. Kung yung mga bata nakatakdang maligtas, ito rin, nakatakda rin maligtas itong mga ito, si Jeremias at saka si Lucas. Kasi they are special people that were created by God for a special purpose, in the purpose of salvation. Naintindihan mo yun, Sister Luz? Opo, Brother Eli. Nakatakda silang maligtas. Yung sinabi po ni Lucas, si San Juan Bautista po. Actually, lahat naman ng tao gusto ng Diyos maligtas Opo. Tama? Tama po. Pero, merong mga special vessels na talagang gagamitin ng Diyos all throughout their life. Naintindihan mo na? Opo. Saan matatagpuan ang lahat ng kahilingan ng ikaliligtas na ikinaligtas at ikaliligtas ng mga tao sa lahat ng panahon? Asan ka lahat yan? Saan nga po? Lahat ng kahilingan ng kaligtasan na ikaliligtas at ikinaligtas at ikaliligtas ng mga tao sa lahat ng panahon. Asan lahat yun? Alam ko asan yun. Saan po, kapatid na Eli? Basahin natin ng Efeso 1:21 hanggang 23. Saka iba-ibabawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, nakapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa lahat. Ano ang asa ng kapuspusan ng lahat ng sa lahat-lahat? Nasa iglesia po, kapatid na Eli. Nasa iglesia lahat ng kapuspusan Kasi nandun sa iglesia si Kristo. Tama? Tama po. Kaya lahat-lahat ng factors ng kaligtasan nasa iglesia
Nasa iglesia yung pananampalataya at yung paggawa ayon sa pananampalataya, paggawa ayon sa pag-ibig. Nasa iglesia rin yung mga parang mga bata na hindi naman talagang literal na bata, nasa iglesia rin yun, di ba? Nasa iglesia rin yung mga sa iglesia nahuhulog lahat yan eh. Yung mga factors ng kaligtasan. Sa huling panahon, pinagsama-sama uli ng Diyos yun. Lahat ng factors na yun sa loob ng iglesia, kapatid namin. Ang katunayan, basahin natin yung Efeso 4:4 hanggang 5. May isang katawan at isang Alin pa yung isang katawan? Sa 1:18 po ng Kolosas, yan po ang iglesia, kapatid na Eli. At siya, Isang katawan ay isang iglesia, tama? tama po, O ano ngayon ang sabi sa isang katawan na yun? at isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos. Maliwanag, kapatid namin, na lahat-lahat ng bagay nasa iglesia eh. Lahat ng kapuspusan nasa iglesia, natipon lahat, pananampalataya, paggawa, awa, at mga itinakdang maligtas. Nasa iglesia lahat yun. Tama po. Kaya sa iglesia, hindi pwedeng gagawa ka lang, kapatid namin. Bakit po at paano po, kapatid na Eli? Kasi sa iglesia, nandiyan ang pananampalataya. Kaya dapat sa iglesia, gagawa kang may pananampalataya. Tama? Tama, amen. Sa iglesia, hindi naman pwedeng sasampalataya ka lang. Bakit po? Dahil dapat, sasampalataya kang may kasamang gawa. Ang sarap po. Tama po. Kasi, doon sa labas ng iglesia, pwedeng gawa lang maligtas ka eh. Dahil wala kang pananampalataya. Kasi hindi ka pa nakakapakinig eh. Tama? Tama po. Pero sa iglesia, di mo pwedeng gamitin yon. Kasi pag nasa iglesia ka, nakakarinig ka, tinuturuan ka linggo-linggo, ting Sabado may pasalamat, ting Miyerkules may permit, ting Linggo mayroong pagkakatipo sa pagsamba, hindi mo pwedeng sabihin, Diyos, kaya po ginagawa ko ito kahit walang pananampalataya, kasi wala po akong alam. Hindi mo pwedeng sabihin yun kapatid namin, lalo na itong teksto nito. Pwede mo ba sabihin yun? Tama po. So sa iglesia, gagawa ka, kalaki pang pananampalataya, sasampalataya ka, kalaki pang gawa. Di ba? Tama po. Samantalang sa labas ng iglesia, pwede kang gumawa lang. Kahit walang pananampalataya, kasi wala ka namang narinig eh. Kagaya ng mga hintil na walang narinig sa katutubo. Tama? Tama po. Sa labas ng iglesia, pwede namang sumampalataya ka lang at wala ka nang gawin. Kasi wala ka ng panahong gumawa, kagaya naman ng magnanakaw sa krus. Tama po. Sa labas ng iglesia, pwedeng kaawaan ka lang ng Diyos dahil sa awa, maligtas kahit wala sa iglesia, maliligtas ka sa awa, kasi gumagamit ang Diyos ng awa, kagaya ni Lazaro. Tama? Tama po. Ayun. Pero sa loob ng iglesia, pag samasamahin mo lahat yun, nandito na yun. Pananampalatayang may gawa, gawang may pananampalataya, awa ng Diyos, at saka yung mga itinakdang maligtas nasa loob ng iglesia lahat yan. Nakuha mo yung punto ko, kapatid namin. Opo, awa ng Diyos po, kapatid na Eli. Napakaganda po nun. Sa iglesia po pala lahat, masusumpungan nga po yung lahat ng kahilingan po sa kaligtasan, kapatid na Eli. Pero sa labas ng iglesia, maia-apply mo yan individually. Pero sa iglesia, dapat sama-sama yan. Para maligtas ang nasa loob ng iglesia, para maawa ang Diyos sa'yo, maawa ka rin. Tama? Tama po. Para mabilang na pananampalataya, yung gumawa ka. Tama? Tama po. Para mabilang namang gawa yan, sumampalataya ka. Tama? Tama po talaga.
Gawin mo may pananampalataya yung ginagawa mo at gumawa kang may pananampalataya, sumampalataya kang may gawa, etc. Baliktaran, vice versa. Yan ang mga paraan para tayo ay maging dapat. At alam mo, pag sa iglesia, hindi ka pa naging dapat, kapatid na Mel, Opo, kapatid na Eli. malas ka na lang. Pag hindi ka pa naging dapat sa iglesia, andyan na nga lahat ng sangkap ng kaligtasan sa iglesia. Pag hindi ka pa naging dapat, tarantado ka na lang, kapatid na Mel. Opo, ganun nga po yun. Kaya habang tayo may pagkakataon, mga kapatid, lahat ng factors ng kaligtasan pwede nating magawa. Sa iglesia, nandun yan eh. Ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral sa kanyang pag-aral. So may aral sa iglesia, may pagtuturo sa iglesia. Ang nagkakaawang gawa, magsaya. Diba? Sa iglesia, nandiyan yung kaawang gawa. Hindi ba, kapatid na Mel? Tama po eh. Pwede tayong gumawa kalakip ang pananampalataya. Pwede tayong sumampalataya kalakip ang gawa. Kasi mayamang-mayaman tayo sa pananampalataya eh. Dahil sa pakikinig, mayamang-mayaman tayo sa napapakinggan eh. Diba? Santiago 2.5, kapatid na Mel. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng wala sa pananampalataya eh. Kasi mayaman sa pananampalataya yung nasa iglesia, yung mga tinawag ng Diyos eh. Dapat mayaman ka sa pananampalataya. Talaga naman, pagdating sa pananampalataya, pinakamayaman ng iglesia ng Diyos eh. Di ba, Bradley? Totoo po yun, kapatid na Eli. Talaga namang wala po kaming kapareho awa ng Diyos. Walang katapat, walang kaagapay. Ang taglay po naming pananampalataya dito, kapatid na Eli, mula po sa natutunan po namin sa iyo, walang... Kasi naririnig nyo, linggo-linggo, tuwing magkakatipon tayo, tuwing may prayer meeting, pinasasagana tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalatayang itinuturo ng Biblia. Kaya masasabi natin, sa iglesia, hindi ka pwedeng gagawa, sasabihin mo, gagawin mo lang, basta gagawa ka lang, walang pananampalataya. Kasi dapat ang paggawa natin sa iglesia, may kalakip na pananampalataya. Kasi tinuturuan tayo ng pananampalataya, nakakapakinig tayo eh. Kung yung nasa labas ng iglesia ay maliligtas kahit walang pananampalataya, kasi meron talagang maliligtas na walang pananampalataya, Daniel eh. Opo eh. Yung 4 Gs ng unang Timoteo, sabi ni San Pablo, Sister Luz, Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. lalong-lalo na sa sumasampalataya, pero yung walang pananampalataya, pwede rin iligtas ng Diyos yun. At walang makaka-question doon. Amen? Amen. Amen. Kasi merong walang pananampalataya, talagang dapat iligtas ng Diyos eh. Yung hindi pwedeng makasampalataya, walang kapasidad. Gaya ng bata, alin pa, yung mga mentally retarded, alin pa, yung mga bingi na pipita, paano sasampalataya yung ganun, di ba? Lalo na yung nabuhay ng mga panahong wala pang Braille Bible, yung Biblia kinakata. Paano sasabihin mo pananampalataya sa Diyos yun? Baka nga hindi nakilala man lang ng mga yun si Kristo di ba? Pero pwedeng iligtas ng Diyos yun dahil sa awa. Tama? Tama po. Ayan, pero sa iglesia, di mo masasabi yun ikaw gagawa ka lang kahit walang pananampalataya. Kasi pag gumawa ka, walang pananampalataya, kasalanan. Tama? At kung sasabihin mo, hindi ka namang gagawa, kasalanan din. Kasi yung nakakaalam ng paggawa ng mabuti, hindi niya ginagawa, kasalanan sa kanya. Sa iglesia yan. Pero sa labas ng iglesia, hindi mo pwedeng i-implement yung lahat ng i-implement mo sa iglesia. Diba? Yun ang malawak na kaisipan na sa labas ng iglesia, pwedeng merong gumawa ng walang pananampalataya dahil wala naman silang naririnig Lalo na nung wala pang aral na available na mapapakinggan.
Pero kung nakakagawa naman sila ng mga bagay ng kautusan, mari-mari silang maging dapat sa Diyos. O kaya naman, sumampalataya man sila, labas ng iglesia, wala naman silang panahon para makagawa. Halimbawa, sumampalataya, tapos bago nabautismo, napatay. Paano mo hahatulan yun? Kapatid namin na wala ng kaligtasan. Kagaya nga nung magnanakaw sa krus, di ba? Opo eh. Sumampalataya, yun pero nakita niya kasi yung sitwasyon ni Kristo kung hindi man siya sumampalataya, ginamitan naman siya ng awa ng Panginoong Jesucristo, di ba? Kaya, merong awa ang Diyos Pwede ikaligtas yung awa ng Diyos, sapat yun Yung awa ng taong malaki nagagawa, lalo naman yung awa ng Diyos, napakalawak ng magagawa ng even sa kaligtasan ng tao. Kaya, mga kapatid, itong lahat ng ito, sa lahat ng panahon, yan ang batayan ng ikaliligtas ng tao. Tandaan nyo ang hindi maliligtas. Sino ang hindi maliligtas, Radmel? Ang isa po, yung pong nagpawalang halaga sa kautusan, kapatid na Eli. Yan, yung lumapastangan sa kautusan. Ano pa? Sino pa hindi maliligtas? Yung mga hindi po sumampalataya po sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo, sa Ebanghelyo. Yun po. Ano pa? Sino pa ang hindi maliligtas? Lumalaban sa sugo. Opo. Kagaya ng mga lumaban kay Moises, kay Pablo, si Himeneo, Alejandro, si Hanay, si Hambres, si Diotrephes, yan, mga lumaban sa sugo yan. Hindi, walang kaligtasan yan. Ibinigay ko sila kay Satanas, ang sabi ni Pablo. No? Sino pa ang hindi maliligtas, kapatid namin? Yung pong mga taong kunwari po, pag nagsalita ang bibig, para bagang kumikilala sa Diyos, pero sa puso pala talaga nila, kapatid na Eli, hindi po sila sumasampalataya o naniniwala sa Diyos? Oo, yun. Yung mga pakunwari, hindi maliligtas yun. Yung mga ayaw kumilala sa Diyos, hindi maliligtas yun. Pero merong hindi nakakilala sa Diyos dahil wala napakinggan, pero gumagawa naman ng mabuti na inilagay ng Diyos sa puso nila. Naalala ko yung mga tribo sa Africa, yung mga tribo, yung mga Pilipino, mga aborigines of the Philippines, yung mga katutubong Pilipino na mga Ita, mga Ipugaw, yung mga, di ba, mga walang nalamang aral, walang nabasang Biblia. Kung meron dong mga gumawa ng kabutihan, kasama sa magiging dapat sa Diyos yun, kapatid namin. At doon sa mga lahi na yun, yung mga inapi, yung pinabayaan ng sangkatauhan, yung neglected by society, yung mga mentally retarded, physically handicapped, may mga kandidato lahat sa kaligtasan yan. Kaya napakalawak, yung iisipin mo, napakalawak ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Na ito, hindi naiintindihan ng mga iglesia ni Manalo. Nakakaawa naman yung mga taong naloko ni Manalo. Ano, kapatid namin? Oo nga po, kapatid na Eli. Alam mo, nagawa sa kanila niya, naging malupit sila sa kapwa. Kasi paniwala nila, lahat ng nasa labas, puro papunta sa impyerno. Kaya kung tratuhin nila ang kapwa nila tao, parang hayop. Di ba? Opo eh. Kasi makahayop sila hayop din sila Para bang yung nangyari sa Israel nung araw, kung paniwala nila, sila lang ang sa Diyos, malupit sila sa hindi nila kalahi Ganun yung ibang mga tao sa Israel noon dumating yung panahon, naunawa ni San Pedro yung kalooban ng Diyos. Ang sabi ni Pedro, natatalastas ko pala. Ang Diyos hindi pala nagpatangi ng tao. Kundi bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa kanya. So dumating yung panahon ng pagkaunawa sa mga apostol kagaya ni Pedro, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, na nagkaroon sila ng kaisipang i-consider yung ibang mga bansa, kung may natatakot sa Diyos dun sa bansa na yon, katanggap-tanggap yun sa Diyos. Di ba, kapatid namin? Tama po. O kahit noong panahon na yon, ay hindi pa nakakarating yung iglesia sa iba't ibang bansa. Naunawa na ni Pedro yun na sa bawat bansa, siya na may takot sa Diyos at gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa kanya yon. Yan ang naunawa, na hindi naunawa ni Manalo. Diba? Opo. Kaya masasabi ko mga kapatid, napakaswerte natin
naunawaan natin itong mga iba't ibang kaparaanan ng pagliligtas ng Diyos, sapagkat tayo sa iglesia sa panahon ito ang makatatanggap ng buong the whole benefit of all these things. Awa, pananampalataya, gawa, magkakasama lahat yan. May mga ibang iglesia ngayon, sa pananampalataya lang, wala nang gawa. Mali yun. Bakit? Sa tunay na iglesia, pananampalataya, gawa, pag-ibig, lahat yan, pagsasama-samahin natin. At lahat ng yan, chance natin para maligtas, kapatid namin. E biro mo, yung nasa labas, naawa lang, naligtas na eh. Tama po. Tama? Opo. Yung nasa labas, gumawa lang, naligtas na eh. Tama? Tama po eh. Yung nasa labas, sumampalataya lang, naligtas na eh. Tama po. Eh ikaw, nasa loob ka. Hindi kaya sapat na naawa kay maligtas ka rin, kapatid namin. Opo. Salamat po sa Diyos. Laking kapalaran po namin. Alam mo, itas dyan, Badman? Ano po? Yung pong 4:10 po ng unang Timoteo, ang isang alam ko pong napakaganda. Alin yun? Sabi po kasi, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Oh, meron ka pang alam na iba? Lalong-lalo na, ibig sabihin, lalo na nung nasa iglesia, di ba? Opo. Dahil yung nasa iglesia, sumasampalataya eh. Meron ka pang ibang alam na talata? Yung nasa 2:7 po ng Roma, kapatid na Eli. Sabi po, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Sa iglesia rin po ito eh. Kasi mo nga 5:8, tuloy mo lang sa Roma, kapatid namin. Sabi po sa 5:8 ng Roma, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kanyang buhay. Amen. Amen. Eh nung tayo'y mga kaaway pa, sabi, nasa labas pa tayo, gumagawa pa tayo ng masama. Nung tayo mga kaaway pa, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayon, nang nagkakasundo na, ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. Diba? Amen po. Mas malaki na partida natin ngayong nasa iglesia na tayo na maging dapat sa Diyos. Amen? Amen.